po ng topic ko today. Parang tamang-tama din sa akin yon kasi nawawala rin yung motivation ko minsan. Let me share my wellness journey in Herbalife. So I'm Cherry D. Guzman from Supa, Parañaque. Ginamit ko po yung product sa Nutrition Club and then amazingly, ko yung product, yung ating aloe and shake, pinalit ko lang po siya sa breakfast. Nag-add-on lang po ako ng exercise. Sabi kasi ng coach ko, dapat may physical activity kung gusto ko ma-achieve yung goal ko na weight. And throughout my wellness journey, nag-lose po ako ng amazing 5 inches in my waistline. And ang maganda po dito, hindi lang yung weight ang na-lose ko. So, at my age, next year, kasi ano na ako, senior citizen na. So, grateful without maintenance medication. So, doon lang po Herbalife, panalo na ako. So, my background ko po, dati po akong businesswoman for 17 years. So, syempre, pag may business ka, kumikita yung business, pero naging challenge ko lang po talaga doon is nawalan ako ng time sa family ko kasi mas nag-focus ako sa business ko. And ang hindi ko pa gusto, yung aside from nawala yung self-confidence ko, lumaki ako talaga, and yung stress, ang dami kong discomfort na naramdaman. So grateful with Herbalife kasi i-share nga ito, doon ko kita yung paano ko alagaan ang sarili ko, paano ko, dito ko na-learn about, not only about health and wellness, but also yung health ng family ko, paano ko siya aalagaan din. Kasi syempre, kung may sakit sa family, di ba, happy ka. And dito ko rin na-learn na kailangan pala kung love mo yung family mo, unahin mong alagaan ang sarili mo. Kasi lalo na tayo mga mommies, di ba, napakahirap para sa atin na tayo yung may sakit. So, ayan, ang nagustuhan ko pa po dito sa Herbalife, excited ako sa future kasi yung na-mention ni Coach T na ating spectacular next January, diyan ko po nakita talaga yung big picture. That's why yun yung reason bakit ako nag full time sa Herbalife. Noong una gamit-gamit lang, pero nakita ko yung vision and vision ng company na makatulong, yung purpose mo, hindi lang para sa sarili mo, but also in your community. Hindi ka lang para mag-income dito, but yung ang sarap ng feeling na nakakatulong ka sa health ng ibang tao, na educate mo sila, na share mo yung mga learnings mo. And syempre, financially, doon sa mga gustong looking for financial extra income, ayan, pwede mo rin i-share ang business opportunity na meron dito sa Herbalife. That's why I really love Herbalife. So proceed na po tayo sa ating topic. Ayan. So, 5 ways to get your motivation back. Ito po ay na-share ni Miss Susan Bowerman, ang ating Senior Director, Worldwide Nutrition Education and Training. So, type 1 po. Sino po ba dito ang nakakaranas ng, na experience, yung nag-ano ka na, nag-start ka, pero sa umpisa pa lang, gustong-gusto mo, pero nawawala yung motivation, di ba? So, ito po yung ating ang nagiging natin. Okay, so the motivation challenge is losing weight or staying healthy is always isn't easy, di ba? Napakahirap po niya sa umpisa. Kasi sa simula sobrang motivated ka and then habang tumatagal, parang nawawala yung drive mo. Type 1 pa ikaw iyan, no? So kasi na-experience ko talaga dati yan. Most of the time na-experience ko, lagi akong day one. But habang tumatagal, sabi nga, maybe kaya ka na wawala ng motivation is because of you're not seeing fast enough na result na ginusto mo. So, but don't worry, sabi nga ni Susan Bowerman, normal lang daw yung feeling na yan. So, pag-usapan po natin yung paano ba mo mababalik yung drive mo. So, it's not a diet, no? A lifestyle change. Yung na maging mindset it. It's about changing lifestyle, our habits, our mindset, and our choices. So, motivation fade. Talagang nawawala yan. Ang importante dito yung mabalikan natin yung bakit ba yung reason, bakit nag-start. These 5 tips can help you get back on track. So, tip number 1 na tayo.
Okay. So, look inward, identify your triggers, sabi niya dyan. So, kilalanin mo ang sarili mo. So, assess natin tayo ay stress kasi yung mga setbacks na yan are normal. Everyone experiences setbacks. They don't define you. Yun ang lagi nating tandaan. So, ikaw ba stress, emotional, nag-emotional eating ka ba, naboboard ka ba, kaya ka nakaka-feel ng ganyan. So, if ganyan ang malaki talaga yung effect niya sa ating wellness journey. So, understand your behaviors. Many habits are deeply ingrained and take time to change. Hindi agad-agad yan na napapalitan. Kasi especially pag bago ka, di ba, lagi tayong nagmamotivate, tayo mga coaches, minomotivate natin yung ating mga customers na it takes time. Huwag kang mag-focus dun sa kaagad makakakita ka ng result. Kasi overtime mo rin naman na kinain or overtime mo rin naman na gain yung weight na gusto mo na meron ka ngayon. So, yung pagbabago, hindi talaga yan madali para sa atin. So, ang mas maganda is i-journalize mo daw. Ano ba yung nagtitrigger sa iyo? Write down that causes them. How you react and how would you prefer to respond? Kailangan isulat mo in that way kasi mas maganda yung sinusulat nakikita natin and magiging clear sa atin ano ba itong mga nagtitrigger sa atin. So, self-awareness is the first step to change, sabi niya. So, next naman po, tip number 2. Yan, stay on track, build new habits. So, creating new habits takes time. A great way is to strengthen yung mga behaviors na yan. So, hindi po ito yung mag-start ka lang, nag-workout agad, feeling mo, papayat ka na, di ba? So, hindi po siya ganon. Hindi rin ito, minsan hindi na iwasan na bumabalik tayo sa mga old habits natin. Like for example, nakikrave ka dun sa favorite mo na food, like pizza. Ang nasa mind mo, sige nga, i-workout ko naman to. Di ba? Minsan may ganon po ba na nakaka-experience kasi favorite ko yung pizza na yan. Pero na-try ko yan na sige isang bite lang. Pero hindi ko napansin, ay bumabalik na pala, naka 3 slices na pala ako. So kung once na na-notice mo na bumabalik ka na sa ganong situation, so it's time to restart. Track your actions. So kailangan natatrack mo yan kasi yung maliit na progress, malaking impact yan. So dapat maging consistent lang po tayo. So tip number 3, ayan, be flexible, adjust your goals. Goals aren't set in stone. Hindi yan talaga agad na pagka nag-set ka ng goal, ito na to, dapat ma-achieve ko to. So your initial weight loss goals can be adjusted. Yan ang lagi nating tatandaan. And ito kasi is yung hype, yung ano mo, yung pagiging flexible mo is hindi kailangan perfect. If your original goal is ganito lang, mag-lose ka is too big, ang nangyayari is nape-pressure tayo. Yung pressure na ay kailangan kong mag-lose ng ganitong kalaki agad in just 1 month, kailangan kong mag-lose ng 10 pounds. So hindi po ganun kadali 'yon. Kasi nga sabi ko sa like na mention ko kanina, yung ating weight, lalo na kung medyo mas malaki ang dapat mong i-lose para makabalik ka sa ideal weight mo, hindi po kaagad-agad, especially in Herbalife, ang pinopromote po natin is balance. So, hindi po to tayo nagpo-promote ng drastic weight loss, no? And maganda pa po dyan, maybe instead of, kunwari, ang goal mo is 10 pounds, why not paliitin mo? Why not 2 pounds lang for every 2 weeks? In that way, mas ma-motivate ka. So, progress, sabi nga, progress is progress. Ayan. So, tip number 4 na po tayo, break it down. Ay, sorry. Tip number 4, break it down. Focus on small behavior. Kasi overwhelming talaga pagka malaki yung goal mo agad eh. So normally big goals can feel overwhelming. So instead, choose micro action, yung ano lang, yung kaya mo lang. Like drinking more water. Pwede po yan. Kasi malaki may help niya sa ating wellness journey. So instead of mag-walk ka ng 1 hour, syempre kung bago ka lang, may challenge yan. So why not walk 30 minutes, 'di ba? Mas maganda rin 'yon, mas achievable 'yon para sa nag-uumpisa. Or pwede ka rin naman hindi ka agad mag-follow ng
yung talagang hindi yung talaga ba na hindi mo ma-follow kaagad yung meal plan mo, meal guide mo kung talagang hindi mo kaya. So pwede ka instead of yung buong meal mo iluluto mo ng healthy. So medyo may challenge yun every other day. Ano bang kakainin ko? So pwede ka namang one step at a time. So hanggang sa maging habit mo na siya na ito na yung aking gagawin. So identify your micro behaviors. Focus in a small, manageable actions that contribute to your larger goal. Kasi habang tumatagal, nabibuild mo yung habit mo, so possible na talaga ma-achieve mo yung weight loss journey mo weight loss na gusto mo, no? So acknowledge every step. Give yourself credit for every time you practice. Kailangan pala yun na pagka nagpa-practice ka ng ganyan, i-acknowledge mo, no? So ito dito papasok ang sorry. Dito papasok yung reward small achievements. Ayan, nasa tip number 5 po na tayo. So, hit your win. Sabi nga niya, don't wait for the big goal to reward yourself. Pwedeng, example, i-reward mo yung sarili mo na naging consistent ka na nag-exercise, di ba? So, pwede mo reward yung sarili mo. Maybe, ang reward na gusto mo is, sige nga, magkaroon ako ng relaxing bath or maybe, i-reward mo, mag-buy ka ng another set of your pang-exercise para mas ma-motivate ka. Kaya celebrate your wins. Reward mini accomplishments. Exercising daily for a week. Ayan. So normally kasi dapat ganun yung ating mindset. And eto na. So yung takeaways pa, balikan mo lang ang why mo. So motivation comes and go. Sabi nga, but your purpose must stay. So adjust your goal, track your progress, and celebrate every step. Kahit pa unti-unti pa yan. So kailangan lang na maging consistent tayo para ma-achieve natin ang ating goal. And sabi nga po dyan, your journey is your success. Every step, no matter how small, is a progress. So wag ka tayo masyadong ma-pressure, especially kung ikaw ay nag-start or kung dati ka naman na ginagawa mo yan and nawala ka sa drive mo, balik ulit. Ano ba yung reason mo bakit ka nag-start ng wellness journey mo? Okay, so I think that ends my topic. I hope yung mga na-share na tips ni Susan Bowerman is nakatulong sa atin. Back to you, Coach Tin!